Nagsagawa ang Israel ng panibagong mga pag-atake sa katimugang Lebanon nitong Sabado at magdamag na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 11 katao. Ayon sa mga autoridad ng Lebanon, kabilang sa mga nasawi ay 2 matataas na komander ng Hezbollah. Nangyari ito matapos sugatan ng malubhan ng Hezbollah ang 3 sundalo ng IDF sa isang insidente na ayon sa Israel ay paglabag sa tigil putukan. Tinamaan ng isang drone na may dalang pampasabog ang mga sundalo noong Sabado ng umaga malapit sa Ali Tahrir Ridge kung saan nagsasagawa ng operasyon ang mga puwersa ng Israel sa loob ng isang security zone. Ayon sa IDF, si Ali Samir Al-Hajj Hassan, isang commander ng batalyon sa Elite Radwan Force ng Hezbollah, ay napatay sa isang pag-atake sa Ansar. Isang pangalawang kumander, si Ali Mohammed Fakar al-Din, na kilala rin bilang Abu Hassan Allah, ay napatay sa Jir al-Zahrani. Kinilala siya ng IDF bilang isang mataas na kumander sa Badr Regional Division ng Hezbollah na nag-operate sa hilaga ng Litani River. Inamin din ng Israel na may mga sibilyang nasawi. Sinabing ang mga miyembro ng pamilya ni Hassan ay napatay habang nasa loob ng tinukoy nilang isang military headquarters ng Hezbollah. Sabi ng IDF, hindi ang mga miyembro ng pamilya ang target at inakusahan ng Hezbollah na ginagamit sila bilang mga human shield. Nagbabala si Israeli Defense Minister Israel Katz na magkakaroon pa ng mas maraming ganting aksyon at isinulat niya sa X na walang anuman sa alinmang panig ang mananatiling hindi magagantihan. Bunglakas naming ipagtatanggol ang aming mga sundalo at mamamayan. Nangyayari ang karahasan sa isang napakasensitibong panahon. Ang Israel at Lebanon ay nagsasagawa ng mga pag-uusap na pinamagitan na ng US na layuning magpatuloy sa isang balangkas kung saan atras ang mga puwersa ng Israel mula sa katimugang Lebanon kapalit ng pagdisarma ng Hezbollah. Ngunit tinanggihan ng grupong terorista ang mga panawagan na isuko ang kanilang mga armas at ang mga pinakabagong pag-atake at pagganti ng Israel ay lalong nagpapahirap sa prosesong iyon. Ang nasa sentro ng mga negosasyong iyon ay ang agarang pagbuwag sa teroristang organisasyon na Hezbollah. Nakikita natin na gagawin nilang lahat para subukang targetin ang Israel, sisihin ang Israel at pigilan ang kasunduang pangkapayapaan na ito. At ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, ang pagtanggal sa kanila sa eksena upang ang Israel, ang Estado ng Israel at ang bansa ng Lebanon ay makakatahak ng bagong landas tungo sa kapayapaan. Kinondena ng mga opisyal ng Lebanon ang mga pag-atake ng Israel at nagbabala sila na maaari nitong maapektuhan ang mga negosasyon. Ngunit iginiit ng Israel ang kabalitaran na ang patuloy na pag-atake ng Hezbollah ay nagpapakita kung bakit kailangang mauna ang kanilang pagdidisarma. At kaya sa naiulat ng mga panibagong pag-atake kagabi at parehong panig ay pinatitibay ang kanilang mga posisyon nanganganib na maging isa pang hadlang ang karahasan sa mismong mga pag-uusap na layuning tapusin ang labanan.